Habang nagsisikap si Kurapika para hanapin ang magiging susi sa paglipol niya sa Phantom Gang, sina Gon at Killua naman kasalukuyang naghahanda na para sa nalalapit na auction sa York New City. Ito na ba yung website para sa mga hunter? Oo. Diyan daw nagpo-post ng impormasyon ng lahat ng mga hunter sa buong mundo. Sa buong mundo? Ang cool naman nun. Pag-swipe ang inyong hunter license card at i-enter ang inyong license code. Ilagay mo yung cursor sa bartender. Tungkol saan ang impormasyong hinahanap ninyo? Wah! Ang galing, ang dami! Piliin mo yung sa games. Ayun, yung Grid Island. 20 million Jenny ang halaga nito. 20 million? Hindi pala nila ibibigay ng libre ang impormasyon. Sige, wala tayong magagawa. Okay, depositing 20 million. May aura mula sa monitor! Mukhang sa site na to. Mga gumagamit lang ng NEN ang pwede makapasok. Welcome. Makinig kayo ng mabuti, okay? Isang game ang Grid Island na nilikha gamit ang kapangyarihan ng NEN. Gawa ito ng isang grupo ng mga bihasa sa NEN, pero walang nakakaalam ng motibo nila. Nilagyan nila ng NEN ang lahat ng 100 kopya ng game na nilabas. Oras na mag-start ang game, nagiging aktibo ang NEN na nilagay rito at naihigop ang player sa loob ng game. Nahihigop ang player sa loob? Dahil dito, mga gumagamit lang ng NEN ang pwede maglaro. Habang buhay ang player sa loob ng game, magpapatuloy ang pagtakbo ng laro kahit na i-disconnect pa ito sa isang power source. Titigil lang ito kapag namatay ang player. May isang taong nagmamayari ng game na umupa ng 50 hunter para laruin ito. Pero walang nakabalik sa kanila ni isa. Makakabalik ka lang daw sa totoong mundo kapag nakahanap ka ng save point. Totoo ba yun? Galing mismo sa official hunter website, kaya siguradong mapagkakatiwalaan. Kumpirmado nang sa isang auction na magaganap sa York New City sa September 1, may nakaregister na 7 kopya ng Grid Island na kabilang sa i-auction. At ang pinakamababang starting bid, nasa 8.9 billion Jenny. 8.9 billion, Jenny? Tumaas palalo yung presyo! Nadagdagan pa ng 3 billion yung dating presyo! Ang obtainment difficulty nito ay G. Huh? Kahit itinuturing na alamat ang game na ito, marami pa rin kopyang pwedeng makuha. Basta't marami kang pera at may paraan ka, hindi ganun kahirap makakuha ng kopya. Huh? Level G lang yun? Ang baba lang pala. Kung simpleng game lang, hindi ko pa makuha. Lalong wala akong pag-asang mahanap ka. Yun ang sinasabi mo sa akin, hindi ba? Jin? Okay, pera pa rin ang problema natin. Teka, tingin mo pwede kaya tayong sumali doon sa magaganap na auction? Meron ka bang 8.9 billion? Wala nga tayong pera, yun nga ang problema eh. Hindi bilang buyer, bilang seller. Bilang seller? Oo nga! Pwede tayong maghanap ng mga kayamanan tapos ibenta natin sa auction. Ayos! Simulan natin sa kinita nating 8 billion sa Heaven's Arena, tapos patubuin pa natin ang patubuin. Una muna, dun tayo sa mga online flea market at auction websites. Sige nga, tignan natin kung ano makikita natin. Palakihin natin ang pera natin para makuha natin ang Grid Island. Oh! Magkano na lang ang natira? Kung pagsasamahin ko yung pera natin, 10.84 million Jenny. Nakakainis naman. Kumikita naman tayo ng maayos ng umpisa. Bakit ganun? Kaya nga sabi ko sa'yo, doon na lang tayo sa mga mapagkakatiwalaang public sites eh. Masisisi mo ba ako? Doon lang kasi sa mga di mapagkakatiwalaang sites malaki ang kita.
Ano na kayang gagawin natin? Sige, umpisahan na natin. Ipakita nyo na mga nakuha ninyo. Ang buhok ng tanyag na artistang si Sarah. May kasamang DNA validation. Ang kanang braso ng isang Egyptian mummy galing mismo sa isang pyramid. Malakaliskis na balat ng pasyenteng may ichthyosis. Bungo ng isang nilalang na may isang sungay. Magaling. Lahat kayong apat, nakapasa sa screening. Ako si Dal Solene, ang leader ng security team dito. Tanggap na kayo. Magsisimula na kayo magtrabaho ngayon na mismo. Ang unang misyon ninyo, ang ihatid ang boss natin sa York New City Hotel room niya ng ligtas at walang anomalya. Isang private airship ang magdadala sa inyo sa Linguan Airport sa labas ng York New. ETA, 35 hours. Mula naman sa airport papunta sa hotel, ETA, 90 minutes. May kotse na nakahanda ron. Kayong apat ang magiging bahala sa pinakaharap at likod ng security convoy. May mga tanong pa ba kayo? Alam niyo ba kung sinong posibleng tumarget kay boss? Hindi na sinasagot ang mga walang kwentang tanong na ganyan. Anong ibig niyong sabihin? Ang boss natin ay VIP sa underground society. Natural na maraming galit sa kanya at gusto siyang pagtangkaan. Iibahin ko ang tanong dahil hindi mo ako naintindihan nung una. May galit man o wala. Gusto kong mas makilala mga kalaban ng boss natin, lalo na yung mga maglalagay ng banta sa buhay niya. Kung magkakaroon tayo ng impormasyon tungkol sa kanila, mga motibo nila, estilo at pamamalakad, mas handa tayo at mas mapoprotektahan maigi ang boss. Kurapik ang pangalan mo, tama ba? Ikaw ang hindi nakakaintindi sa posisyon mo. Ang trabaho lang natin ay protektahan ang boss sa mga kalaban maging sino pa yan. Kailan, saan at paano sila aatake. Yun lang ang ilagay mo dyan sa utak mo. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano bang detalye sa profile nila. Lahat na lumapit sa boss, isang banta. Ipakikilala ko na kayo sa boss. Sumunod kayo. Sandali lang. Ano yan? Masyado namang makatotohanan yung painting na yan. Natural. Dahil totoong tao ang isang yan. Dati siya nagtatrabahong bodyguard dito. Hindi siya sumunod sa inutos ko. Nagpaloko siya sa huwad na impormasyon. Dahil doon, hindi lang mga kapwa bodyguard niya ang napahamak kundi pati na rin ang boss. Kaya yan na napala niya, pinarusahan siya. Kaya kayo nandito ngayon, kayo ang mga pumalit sa kanya. Tayo na. Boss, nandito na po yung mga bagong bodyguard. Pasok kayo. Ang boss natin, si Lady Neon. Hello sa inyo! It's nice to meet you all! Hindi ko inaasahan yun ah. Nagulat ako nung ipinakilala sa atin ng boss natin. Sinabi mo pa, nang binanggit niya sa ating VIP sa Underground Society, akala ko kung sino nakakatakot na brusko ang boss natin. Yung pala isa lang siyang cute na bata. Pakunoda! Kamusta ka na? Matagal din tayong hindi nagkita, Shalnark. Ikaw din, Finks. Parang ang tagal mo naman makarating dito. Bakit? Sakto lang naman ang dating ko. Dapat 10 minutes early ang dating sa pinag-usapang oras. Isa pa tong mga to. Bonolinov! Call to be! Kasama din pala namin kayo. Kumusta na? Ang tagal din natin nagkaiwa-hiwalay ah. Hoy, Pinuno, nandito na ako. Ano naman ang target natin ngayon? Ibigay niyo na sa amin ang utos ninyo. Relax ka lang muna, Ubo.
Mamayang gabi pa darating ang grupo ni Napitan. Hintayin natin sila bago tayo magsimula. Tulad ng dati, atat ka pa rin. Ano? Mahigit kalahating araw pa tayo maghihintay? Uy! Si Shizuko pala to! Hello. Darating din ba ngayon yung isang bago sa grupo? Ewan. Tanungin natin si Machi pagdating. Ito po ang para sa September. Ano to? Bakit mas madami ngayon? Paumanhin, sina Mr. Rothfeld at Mr. Trink, nakiusap din na hulaan niyo ang kapalaran nila. Ano? Ayoko nga. Sinabihan na kita na huwag mong dagdagan ng trabaho ko, di ba? Paumanhin po, Lady Neon. Kamakailan kasi, pareho sila naging mabuti ang pakikitungo sa papa mo. Teka, ano naman ang ginagawa ni Papa ngayon? Kasalukuyan po siyang nasa isang importanteng conference. Sa madaling salita, nag-golf siya o hunting. Papa, si Neo nito. Ah, hindi pwede. Hindi mo ako manloloko, Papa. Hindi. Ayoko. Huh? Sige, payag na ako. Pero kapag hindi kayo tumupad sa usapan, talagang aayaw na ako sa trabaho ko. Yay! May nakuha na naman ako panibagong treasure! Ang swerte ko talaga! Congratulations po, Lady Neon. Okay, nakausap ko na si Papa kaya tatapusin ko na to. Balita ko napakagaling daw ng manghuhula ng batang babaeng yon. Dahil sa mga koneksyon ng papa niya, madami siya naging kliyente at naghahanga sa underground society. Mali ka. Kabaliktaran yun. Kabaliktaran? Ginagamit ng tatay ang talento ng anak niya sa panghuhula para mapataas ang katayuan niya sa underground society. Kaya ganun na lang ang takot niya na mapahamak ito. Takot siya dahil alam ng malaki ang posibilidad na baka yung anak niya ang pag-initan ng mga kaaway niya sa underground na politika. Sa wakas, tapos na. Ayan, Good work po. yung auction bukas sa gabi pa naman magsisimula, di ba? Gusto ko makapag-shopping bago yon. Naiintindihan ko po. Sasamahan ko kayo. Ilang taon din ang nakaraan nung huli tayong pinatawag at nagtipo ng ganito. Kumpletong 13 miyembro. No, Peyton? 3 taon at 2 buwan. Pero may 2 miyembro sa grupo na nagbago mula nun. Sina number 4 at number 8 na palitan na ng ibang tao. Machi, si number 4. Yung Hisoka, ano? Magpapakita ba siya sa pagtitipon ngayon? Malay ko ba doon? Huwag akong tanungin niyo. Hindi ba ikaw ang nakatoka sa kanya? Sinabihan ko na siyang pumunta. Ayoko sa hisukang yun. Bakit pinababayaan ng pinuno lahat ng layaw niya? Magaling kasi siya, yun lang yun. Magaling? Oo naman, yung bungee gum niya pa lang nakakabilib na. Ang hirap kaya labanan nun, baka akala mo. Ano naman ang gusto mong sabihin? Sinasabi mo bang takot si pinuno kay Hisoka? Ganun ba yun? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Anong nakakatakot doon? Bukod sa mukha niyang puno ng pulbos at kolorete. Nagsalita ang hindi nakakatakot ang mukha. Nobunaga, ang dami mong sinasabi. Mabuting manahimik ka na lang. Hindi lang naman ako ang mahilig dumaldan sa ating dalawa, Franklin. Eto na naman. Bayaan mo silang dalawa. Ganyan naman yan. Namiss lang nilang isa't isa. Oo nga, may iba ng usapan. Tingin mo, bakit tayo biglang pinatawag? Mga magnanakaw tayo. Malamang may gusto siyang ipanakaw sa atin. Alam ko, pero ano kaya yun?
Opo. Nakarating na kami sa hotel. Meron na patawag ako dahil sa isa sa mga hula ng inyong anak. Isang silid sa ilalim kung saan lahat na dadagdagan ng halaga sa lugar na ito ay mahihimlay. Huwag bababa sa mga hagdang hindi mo na inakyat. Huwag makipagkumpetensya sa iba pagdating sa numero. May 3 pang ibang hula na nagsisimula sa verse na to. Ibig sabihin, 4 sa mga kliyente ninyo nakatanggap ng ganito magkakaparehong hula. Isang bagay lang nag-uugnay sa kanila. Lahat sila dadalo sa magaganap na underground auction ngayong taon. Bukod doon, wala nang iba. Lumalabas ang sinasabi ng hula. Manganganib ang buhay nila kapag nagpunta sila doon. Sa palagay ko, sa pagkakataong to ang salitang pagkahimlay sa hula, ay tumutukoy sa pagkakasakit o pagkamatay. Mukhang ganun nga. Sige, ipaparating ko sa mga kliyenteng lumabas sa hula. May isa pa po akong gustong itanong. Kahit kailan, hindi naaalala ni Lady Niyu ng mga hula niya. At hindi niya rin kayang hulaan ang sarili niyang kapalaran. May saysay pa ba kung papayagan siya pumunta sa magaganap na auction? Huwag na! Ibalik niyo na sa tabahay, madali! Pero boss, kakailanganin ko magbigay ng magandang paliwanag kung hindi siya makikinig sa akin. Kapag nagsimula na siyang sumpungin, walang makakapigil sa kanya. Ikaw nang bahala, basta wag mo na siyang payagan. Yung mga bodyguard nang papuntahin mo para magbid sa auction. Okay, maliwanag po. Ngayon, Hindi na yung darating. Malapit nang sumikat ang araw. Walang niya yung hiswag yun. Pagpipira-pirasayin ko siya kapag nakita ko siya. Nako, kayo talaga. Masyado naman yata kayo mainipin. Nakakatakot naman. Hiso ka! Lagot ka ngayon! Grabe ang aga mo, ha? Okay ka rin, Akala ko hindi ka na darating. Sinabi mo sa akin na pumunta ako, kaya pumunta ako. Kapag hindi ako pumunta, baka hindi ko na makita kahit kailan ng mga nene-stitches mo. Ayoko nga nun. Ang pinuno, kumpleto na tayo. Pinuno! Ano naman ang nanakawin natin ngayon? ang target, ang mga kayamanan sa underground auction. Alin sa mga kayamanan dun? Mga lumang kasulatan. Si Pinuno kasi mahilig sa mga libro. Hindi yan. Siguro isang game. Ilang kopya ng pinakamahal na game sa buong mundo ang auction doon. Hindi ba mas may kabuluhan kung mga mamahaling bato tarahas ang nanakawin natin? Lahat. Kukunin natin lahat ng kayamanan sa auction na yon. Seryoso ka ba dyan, Pinuno? Lahat ng mafia sa iba't ibang dako ng mundo ang nagpapatakbo ng auction na yon. Kapag ginawa natin yon, lahat sila magiging kalaban natin. Lahat ng mafia sa buong mundo! Natatakot ka ba, Uvo? Nagagalak ako, Pinuno! Nanginginig ako sa pagkasabi! Sige na, ibigay niyo na ang utos sa amin, Pinuno! Sabihin niyo na! Pinapayagan ko kayo. Gawin niyo. At tapusin niyo lahat ng mga balakid sa misyon natin. Magaling ang ginawa nyo. Ngayon naman para sa susunod nyong assignment. Sa darating na underground auction, kailangan nyo mapanalunan ng 3 bagay na ito. Hindi problema ang pera. Kumpletong mami ni Prinsesa Kolgo, isang pirasong tissue na ginamit ng aktor na si Sonny Marsh na may kasamang DNA verification. At ang mga mata ng isang kuruta, kilala rin sa tawag ng matang nagliliyab. Okay, makinig. Nakatanggap kami ng impormasyon na may magaganap na pagsalaki sa auction na ito. Kaya maging handa kayo sa anumang komplikasyon. Ano man ang mangyari, dapat matupad ninyo ang pangunahing misyon ninyo. Ang makuha mga bagay na sinabi ko. Darating sila. Sigurado na akong darating sila. Malapit nang magsimula ang digmaan sa pagitan ni Kurapika at nang tumugi sa buong angkanya, ang Phantom Gang. Ngayong nagsimula na ang panibagong araw, ang araw ng auction na inaabangan ng lahat.